Hello Aquarius, New Moon, Solar Eclipse, and Libra. Kuha tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan yung marinig. Ano nga bang maaring pwedeng maging? Maari na, pwede pa. Ayun. Pwedeng maging epekto nito sa inyo. Okay? Okay. Aquarius, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po. Ang isang solar eclipse, guys, pwede itong ngayon pa lang, pwede nyong maramdaman na. Okay? Or, pwede po itong maramdaman nyo pa rin sa mga susunod na linggo or buwan. Para sa mga Aquarius message, anong kailangan yung marinig ngayon? Ito naman yung mahalaga, yung ngayon. Message, Aquarius, guidance po para sa mga taong ito. Guidance, message, advice, New Moon Solar Eclipse. Anong kailangan marinig ng mga taong maaring makapakinig? Ayan na. May bumagsak na. Gusto ko sanang ikat, pero may bumagsak na. At pa tayo dyan. Ayan. Hindi natin ito pipigilan. Kumpul na. Tumatalon pa. Queen of Swords. Reverse. King of Cups. Reverse. Okay. Reversal cards, guys. Hindi naman ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. Queen of Swords, King of Cups. I see imbalance. Wala namang balance talaga. Wala namang perfect. Dumadaan tayo sa ilang sitwasyon na hindi madali. Dahil hindi naman tayo perfect, dyan minsan nakakapagbitaw tayo halimbawa ng pag-aksyon, desisyon, or kahit sa simpleng opinion nang hindi ganon kadali. So, very important dito, of course, to stay balanced. Pero, if ever naramdaman na ito ng ilan sa inyo, 5 of Swords reverse, meron itong pag-aayos. Okay? I mean, yung tension, nakaramdam kayo ng miscommunication, disagreements, sa ilang katrabaho ba ito, pamilya, minsan hindi nagkakasabay talaga. Umaangat yung ilang differences. Pinapaalalahanan ka dito, Aquarius, na i-allow mo. Okay, i-allow mo ang iyong sarili na mas higit na maunawaan ang pagkakaibang ito. Mas lawakan mo ang iyong pag-unawa. Dahil ang totoo, iba-iba talaga tayo. Pero as an Aquarius, very open-minded ka naman eh. Open ka sa kung ano mang pwede pinaparating sa iyo ng mundo, ng ilang taong ito sa iyong paligid. So still, stay open pa rin sa ilang pwede mong marinig or pwedeng komento, opinion, nang hindi mo ito nilalaliman, okay? I mean, meron at meron ka siyang pwedeng mapulot na aral. Okay? Or, isang indikasyon, ayan, maaaring merong ilang ingay sa paligid na mas yakapin mo kung ano yung ngayon. I mean, yung importante ay yung ngayon. Minsan kasi nagiging ano tayo eh, as an Aquarius, futuristic, very futuristic mag-isip. Yung ngayon, kalma lang daw. Para iwas sa tension na aking nakikita. So parang para bang hindi madaling panghawakan. Kasi minsan, kahit na open tayo sa mga sitwasyon, kahit sa komento, hindi mo napapakiramdaman na ano yan mo siya. Minsan, yung puso, okay? Why I'm getting a message na minsan, ang hirap hugutin nito, ano? May hugot ang Aquarius. Sa pag-unawa, especially. Meron at meron kayong learnings. Or dapat na realizations na paangatin, Aquarius. Why I'm getting ito, a message, na ito yung time na kung kailangan yung humingi ng pagpapayo, kahit simpleng pagpapayo, sa alam yung pwedeng makatulong sa inyong sitwasyon. Kasi minsan nagiging close-minded, yung puso. Dahil na rin napapangunahan ng hindi ganun kagaanan sa pakiramdam. Especially kung napupush nito yung limits nyo. Or nag-iwan tayo ng restrictions sa ating mga sarili. Kailangan buksan, lawakan ang iyong mundo, Aquarius. Ay, ang lalim, may hugot talaga. Para bang iba-iba talaga tayo ng mga mata at paniniwala.
mas lawakan mo sana ito. Again, reversal tayo, Aquarius. Pwede itong mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid. If ever mag-apply na parang merong hindi pagkakaunawaan, okay? Makinig. Kaya meron tayong tenga. Parang hugis puso yan pag pinagdikit or pinagsama, di ba? Minsan kailangan nating makinig at higit na umunawa. Baka hindi natin nakikita yung buong larawan. Baka meron tayong, nabibigla tayo sa emosyon. Okay, everything is temporary, guys. So, ano man yung marinig nyo, komento, kung ano man yung masabi nyo, huwag nyo sana itong laliman. I mean, claim natin na mapupunan ito ng pag-aayos, ng solusyon. Okay? Kapit lang kayo. Pagdating sa inyong mga faith, kung aking i-apply, kasi mag-highlight ang inyong 9th house this time. Etong si New Moon Solar Eclipse in Libra, it will highlight it your 9th house of faith, religion, spirituality, yung connection nyo na meron sa Kanya. Ito yung sinasabi ko, if ever wala akong malapitan moonchild, wala akong matanungan or masabihan, then lapit kayo sa Kanya. Kung talagang walang, parang ang hirap solusyonan ng sitwasyon, surrender it all to God. Maging ano pa man po ang inyong religion, ano man yung faith na meron kayo or paniniwala. Aking ulitin, maayos ito. May solusyon, dadaan kayo sa recovery, sa healing, lawakan ng pag-unawa, ang pag-iisip, okay, iba-iba po ang bawat isa. Or, kung hindi mag-apply yon, nabanggit ko na astrologically, 9th house, napakalawak niyan. Maaring ang ilan may kaugnayan sa travel ito or communication, about media, 3, or connection nyo. Ito yung ilang tao, baka makatulong or kahit paano ma-divert niya yung energy ng pag-iisip sa isang sitwasyon na hindi okay. Pag naging open kayo, di ba? Kapag naging bukas tayo sa ilang taong ito na pwedeng mag-open ng ilang conversation, communication, kung paano niya sila makita, yung pananaw nila, dyan mas mabubuksan ang inyong mga mata, ang inyong puso, Aquarius. Na ay oo nga, sadyang tayo ay iba-iba. So, eto nakikita natin na may pagkamalalim. Baka may travel, ayan, 9th house, about international agenda, connection na meron kayo sa ibang bansa. Pwede rin po. If ever hindi mag-apply yung aking ilang unang na-mention na medyo parang malalim. But it's all about communication, open communication. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay din ay naidadaan sa mabuting usapan na hindi madali para sa lahat. Alam ko yan. Pero, unti-unti. Huwag natin ipilit ang ilang bagay na hindi pa ngayon. Unti-unti, may pag-unawaan, pag-aayos. Para sa inyo, ito yung umaangat, Aquarius.